Isang magandang hapon sa inyong lahat. Magsitayo po tayo para sa pakikinig ng ating mabuting balita para sa araw na ito. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan. At sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Maupo na po ang lahat. Muli, maligayang pagbabalik, maligayang pagdating po dito sa dambana ng Poong Jesus Nazareno ngayong unang Biyernes ng buwan ng Hulyo. July na po tayo. No, at talagang pabilis ng pabilis ang takbo ng bawat araw. Kung kaya't kailangan din natin paulit-ulit na paalalahanan tayong lahat, lalo tigit mga Katoliko, mga deboto tungkol sa mga aral at tuntunin ng Panginoon. Kung nung nakalipas na First Friday, ang akin pong tinalakay para sa ating Friday Catechism ay yung huwag kang sasaksi ng hindi o ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Ngayon naman po ang ating pag-uusapan at kahit papano tatalakayin ay ang panglimang utos. So mayroong 10 utos. Ngayon po ang pag-uusapan natin ang ikalimang utos. Huwag kang papatay. Pakiulit nga po. Yan. Hindi man natin ma-memorize kung ano yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang importante, alam natin yung 10 utos na dapat nating pinakakatandaan. Ito yung pinakapundasyon ng ating pagiging Katoliko. Ito yung pinakapundasyon ng ating pananampalataya. Magiging isang mabuting tao ka kung sinusunod mo ang 10 utos na ito. Siyempre, mayroon tayong mga kahinaan, nakakalimot tayo, nakakagawa tayo ng mga paglabag sa utos ng Diyos. Kaya hayaan niyo po, inaanyayahan ko kayo na pagnilayan natin ito at itanim sa ating isipan itong panglimang utos na huwag kang papatay. Utos. Tandaan mo po, utos ng Diyos. Huwag kang papatay. So ipinagbabawal, talagang tuwiran, direct to the point, na tinutuligsa ang buhay ng tao. Ipinagbabawal ang pagtuligsa
sa buhay ng tao at dangal ng katawan. Yan. Baka mamaya hindi natin alam, no? Tayo din pala ay nagkakasala na laban sa utos na ito na ibinigay sa atin ng Diyos. So anumang uri ng pagtuligsa, pag-alis ng dangal ng tao, katawan ng tao, ay lumalabag sa ikalimang utos na huwag kang papatay. So ibig sabihin, ang ikalimang utos, ipinagtatanggol nito ang buhay na kaloob ng Diyos. At pinalalaganap yung mas praktikal na pangangalaga at paggalang para sa buhay at dangal ng lahat ng tao. So tayo bilang mga anak ng Diyos, may bahagi tayo at responsibilidad na ipagtanggol ang buhay kapag ito ay inaapi, kapag ito ay inaagrabyado, inaabuso, hindi ka dapat nananahimik lang. Gawin mo ang bahagi mo, ipagtanggol mo ang buhay. Tandaan mo po, mahalaga ang buhay mo. Mahalaga ka sa Diyos. Ginusto ng Diyos na mabuhay ka. Binigyan ka ng buhay ng Diyos. Ang batayan, no, itong ikalimang utos ay ang tanging batayan o yung katangi-tanging halaga ng buhay ng tao ay ang Diyos. Yan sinasabi ko po, no? Ang Panginoon ang nagbigay ng buhay na kung saan hawak niya ang ating buhay. Yung pagkilos mo, pagkatao mo. Sa loob ng 2 taon na naranasan natin ng COVID, marami sa atin, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami ang pera mo, yung iba, pag nadapuan na ng COVID, ng sakit, mawawala na. At marami tayong kakilala sa panahon ng COVID, nawalan na ng buhay. Marami naman, yung iba gustong-gusto nang mawala, pero hindi mawala-wala. Kasi hindi natin hawak, hindi natin kontrol. Tanging ang Diyos ang may karapatan yan. So tanging kung paanong pinahalagahan ng Diyos ang buhay ng bawat isa, ang paanyaya sa atin, ganun din nawa. Pahalagahan mo ang buhay mo. Precious yan. Magandang paanyaya. No? Suriin natin ang ating mga sarili. Paano mo ba pinahalagahan ang buhay mo? Yung iba po sa inyo, no? Kailangan operahan, kailangan salinan ng bahagi ng katawan, mata, atay, puso, para lamang madugtungan ang buhay. Pero baka ikaw, normal na normal ka, pero inaabuso mo at hindi mo binibigyan ng halaga ang buhay na mayroon ka. Sabi po sa Mateo chapter 5, verses 21 to 22, mababasa po natin yung aral ng Poong Jesus Nazareno. Ang sabi po niyan, narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Pakiulit nga po. At ang sino mang makapatay, mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, no? Sinasabi ng Poong Jesus Nazareno, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. So mas
lalim lang na bago humantong sa pagpatay, kailangan natin kontrolin yung ating mga emosyon. Kasi yung galit pa lang, yung mapuot pa lang, ay nagkakasala na tayo. Yung nagtatanim ka ng galit, kasalanan din. Na humahantong sa hinahangad mo na ang kamatayan ng iyong kapwa. Kasalanan mortal po yun. Speaking of mortal sin, so lahat ng ginagawa nating labag sa 10 utos, yan po ay mortal sin. Ibig sabihin, kapag nag-commit tayo ng ganyang kasalanan at hindi natin ito pinagsisihan, hindi natin hiningi ng tawad, hindi tayo makakapasok sa langit. Kaya habang may buhay pa, habang buhay pa tayo, ibig sabihin, may pagkakataon pa para itama yung ating mga nagagawa na kamalian at ihingi ng tawad. Sa ganitong sinasabi ni Jesus, no, yung ugat ng patayan at inihahayag yung galit sa puso, yun yung tunay na panganib. Minsan po, no, na nababalitaan natin, wala lang, sinaksak lang yung tao, aksidente, ninakawan, nasaksak, napatay. Pero mas matindi po na mapanganib yung nanggagaling mismong galit sa iyong puso. Yun yung bang bugso ng damdamin na hindi mo nakontrol, hindi mo napigilan. So, sabi naman ni San Pablo sa kanyang sulat, sa sulat ni Santiago, sabi po niya, saan ba nanggagaling yung mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Mayroon kayong ninanasa o mayroon kayong gusto, ngunit hindi ninyo makamtan. Kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. Noong nakalipas na eleksyon, nakita natin na sa ibang mga lugar, umaabot sa punto na nagpapatayan ang mga pamilya para lamang sa iisang posisyon. Nawa, no? Huwag na itong mangyari ngayong darating na barangay election. Kasi minsan kahit sa barangay election pa lang, matindi na. No? Dahil gusto mong makaposisyon, gusto mong magkapera, gusto mong makuha, kaya umaabot sa patayan. Kasalanang mortal po yan. Sabi ulit ng sulat ni Santiago, may mga bagay daw na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin. Kaya kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi ninyo makamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. Ibig sabihin, dahil di na tayo lumalapit sa Diyos kasi gusto natin pangunahan ang Diyos. Minsan po kahit sa loob ng simbahan, nag-aaway-away para sa posisyon. Posisyon lang yon, coordinatorship, chairmanship, pero nag-iwa-hiwalay, nag-aaway-away. Walang pakialam. Magkasiraan man, magsiraan man, walang pakialam. Pero, nandito. Pero ang tawag sa sarili, Katoliko, ang tawag sa sarili, deboto. Kaya, pakiramdaman ng mga sarili,
Baka punong-puno na ng galit ang ating mga puso. Baka may magawa kang hindi mo gusto. Ha? Ang sinasabi din ng ikalimang utos, ang Diyos lamang ang ganap na Panginoon at may-ari ng buhay. Diyos lang ang may-ari ng buhay. Wala isa man sa atin, kahit gaano kakayaman, ang pwedeng magmay-ari sa atin. Iba po, no? Kapag may pera ang isang tao, no? Kaya mong pasunurin, kaya mong ipagawa sa kanya ang anumang bagay kahit hindi tama, kahit mali, kapalit ng halaga. Hindi mo hawak ang buhay ng kahit sino. Kahit sino pang pinakahari o pinakapangulo ng bansa, wala isa man ang mayroong karapatan sa bawat o sa isang buhay ng kanyang nasasakupan. Ang Diyos ang may-ari ng ating buhay. Tayo, kahit ikaw, kahit ako hindi ko pag-aari ang aking buhay, hindi akin ito. Ang tawag sa atin ay tagapag-ingat, tagapag-alaga lang ng buhay na dapat gumalang at mag-ingat ng ating sariling buhay at ng buhay ng iba. Malinaw po ba? Pumalakpak nga po kung gising pa. Sabi po ng document ng Vatican II, kailangan isaalang-alang ng lahat ng tao ang kanyang kapwa na walang pasubali bilang ibang sarili. Binibigyang pansin, una sa lahat, ang buhay at ang mga pamamaraan na kakailanganin upang isabuhay ito ng may dangal. Upang hindi matulad sa mayamang lalaki na walang pagmamalasakit kay Lazaro na isang mahirap na nilalang. Alam niyo naman yung kwento, no? Yung mayaman, nagpakabusog, hindi man lang binigyan ng pagkain si Lazaro. Namatay pareho, yung mayaman na nagpapakasasa, napunta sa impyerno. Si Lazaro, na nagtiis ng kanyang hirap, napunta sa langit. So mayroon tayong pananagutan sa bawat buhay ng bawat isa. So ngayon po, titingnan natin, isa-isahin natin po yung mga partikular na mga paglabag laban sa buhay. So, ang wag kang papatay, ang panawagan, ipagtanggol mo ang buhay. So may mga paglabag tayong nagagawa laban sa buhay. Kaya nga, yung umiiral ngayon, lalo na sa ibang bansa, meron tayong tinatawag na culture of death. Mas pinaiiral nila yung patayin ang bawat isa. Culture of death. Ang panawagan sa atin ng Poong Jesus Nazareno, mas pagbigyan natin ng iba yung pag-iingat ang buhay. So, imbes na culture of death, culture of life. Dapat pro-life tayo, hindi tayo anti-life. Sabihin nyo nga po, pro-life. Sana po naiintindihan natin, no? Hindi lang tayo basta deboto, kundi tayo bilang deboto, pro-life. At makikisa tayo sa pagtatanggol ng buhay. Kaya dapat maging mapagmasid. Hindi porket
tapos na ang eleksyon, wala ka ng pakialam. Ngayon pa lang nagsisimula. Lalo tigit yung responsibilidad natin dahil ano kaya ang mga susunod na mga batas na ipatutupad ng mga bagong manunungkulan. Ito bang mga batas na ito ay magtatanggol ng buhay o itong mga batas na ito ang kikitil ng buhay? Kaya responsibilidad mo din. Pananagutan din natin kasi tayo ang nagloklok sa kanila. Tayo ang bumoto sa kanila. So yung mga batas ba nila, lalabag sa batas ng Diyos? O yung batas ng Diyos ang magiging basihan ng paggawa nila ng batas? Kaya, ano tayo ha? Suriin natin. Alam ko po, namomblema na kayo, dagdag ng pasahe, 11 pesos na, mataas pa rin yung gasolina, pataas ng pataas lahat. Pero sana wag pong maiwan yung pagpapahalaga sa buhay. Iangat din natin yung pagkilala sa buhay ng bawat isa. Okay, tingnan po natin, ilan sa mga partikular na paglabag laban sa buhay. Unang-una, bisyo. Yan, bisyo. Ano bang bisyo mo? Minsan naiiwan tayo, bisyo sa yung pagkalulong ng alak, pinagbabawal na gamot, paninigarilyo. Mayroon ka ba nito? Hindi masama yung uminom. Ang sinasabi natin, bisyo. Ibig sabihin, sobra-sobra. Kasi ano nangyayari sa katawan mo? Sinisira mo ang mga bahagi. Alam niyo po ba na, di ba dapat kinukonsider mo, bakit hindi ka magbibisyo? Kasi baka isang araw, kailanganin ng pamilya mo ang bahagi ng katawan mo. Dati nga po, di ba, no? May mga tao nangangailangan ng dugo. Nakakalungkot lang kapag meron kang kapamilya na mangangailangan ng dugo, ikaw mismo hindi makapag-donate. Kaya makikiusap ka, magmamakaawa ka pa sa iba, hahanap ka pa sa mga government agencies, makakuha ka lang ng dugo. Bakit ikaw hindi makapag-donate? Kasi puro drugs ang nasa katawan mo. Kaya dapat kinukonsider natin bakit ko pangangalagaan ang aking katawan? Bakit ko pangangalagaan ang aking buhay? Kasi ang buhay ko pwedeng magdugtong ng buhay ng iba. Kayo po ba may yung parang donor, ang tawag dyan? Yung pag may nangyari sa iyo, na pwede mong, lahat ng pwedeng pakinabangan, mata, puso, magiging donor ka sa nangangailangan. Nagsasign ba kayo nun? Huwag kayong matakot. Kasi pag namatay naman kayo, hindi na mararamdaman yan. Mapapakinabangan pa yan. Kaya nga sabi ko, yung iba, nagsusumikap mabuhay. Pero ikaw, yung buhay mo, ayaw mong pangalagaan. Inaabuso mo sa pamamagitan ng mga bisyo, ng mga alak, ng mga bawal na gamot. Kasalanan po yan. In case hindi mo alam, kasalanan yan laban sa buhay ng tao. Kaya nga kahit po yung kahit yung sobra mong pagkain, bakit sinasabing huwag kang kain ng kain? Yung labis-labis.
Kasi ikaw din yung maghihirap. Yung buhay mo mismo, pinahihirapan mo. So, tingnan mo ha. Ano bang bisyo meron ka? Kasi kung bisyo na yan, kasalanan yan. Laban yan sa 5 utos na huwag kang papatay. Yan yung dati po, no? Yung mga senior dito, no? Yung mga senior, ang haba ng buhay ng mga matatanda, yung mga isinilang noon, kasi talagang sariwa, alam nyo ba na napansin ko din? Hindi nyo ba alam na akala natin perwisyo yung face mask? Akala mo perwisyo yung nung una, nahihirapan ako huminga. Pero alam nyo, marami po yung nagsasabing, alam mo, Father, sa loob ng 2 taon na naka-face mask, napansin ko na wala yung hika ko. Mas guminhawa yung pakiramdam. Kasi pag wala ng face mask, marumi yung paligid eh. Marumi yung hangin. Minsan kahit yung kausap mo, marumi yung hangin na lumalabas. So naging tulong yung face mask para mas sumaba yung buhay natin. Akala natin, no, sinasakal tayo ng face mask. Akala natin ginigipit, pero alam mo, pinahaba pala nito yung buhay natin at least 2 taon. Nadugtungan pa yung buhay. Naisip nyo ba yun? Na-realize nyo ba yun? Dati galit na galit pa tayo, no? Pag chinecheck kayo sa mga pinto, face mask po, ba naman yan? Pero hindi eh. Nagsosot ka ng face mask, hindi lang para sa sarili mo, kundi para ingatan ang buhay ng katabi mo. Yung buhay ng nakakasalamuhan natin. Hindi na ito kaartehan lang, di ba? Dati parang kapag may katabi ka na naka-face mask, arte-arte naman ito. Pero ngayon hindi eh. Nagfi-face mask tayo kasi gusto mong pangalagaan ang buhay ng kapwa mo. Pero tingnan nyo po ha, try nyo pong magpa-check up kapag medyo okay na. Yung mga dating merong health problems, tingnan mo po, baka nag-improve ka dahil sa malaking tulong ng pagsusot mo ng face mask kapag lumalabas ka. Sa bisyo po, higit na nagkakasala, yung mga nagbebenta at nagtutulak ng bawal na gamot dahil lamang sa salapi. Kaya may bahagi po ito, hindi po pwedeng nagbenta lang naman ako eh. Binilhan lang naman ako eh. Malaki ang responsibilidad mo kung bakit nalulon sa bisyo ng alak, gamot, paninigarilyo. Minsan po kapag, sino mga nagyoyosi po dito? Mga naninigarilyo? Nana, ang tawag niya na, nag-vape. Social na, vape. Pero alam niyo, di ba, kapag bumili ka ng sigarilyo, yung lalagyan ng sigarilyo, di ba may picture doon, nasira na yung bituka, yung image, sira yung katawan, ngiwi, dahil sa bisyo ng paninigarilyo. Meron namang babala. Pero sadyang meron tayong kalayaan. Buhay mo yan. Kung ayaw mong pangalagaan, nasa sayo yan. Pero ang pinag-uusapan natin dito, nagkakasala tayo. Baka kasi pag nagkukumpisal tayo, no? Hindi natin kasi inisip
na kasalanan pala yung magbisyo, kaya hindi natin binabanggit sa kumpisal. Kaya huwag ka pong magreklamo dyan. Kung sakaling may mga sakit kayo, yung iba dito may sakit, lalo na yung mga kalalakihan, huwag kayong magreklamo sa Diyos na pinaparusahan ka kasi hindi yan totoo. Kaya ka may sakit, tingnan mo po, baka dahil sa kapabayaan o dahil sa bisyo na iyong pinapasok. Tapos manghihingi ka ng atay, manghihingi ka ng puso, kasi gusto mo pang mabuhay. Nung nabubuhay ka naman, pinapatay mo naman ang sarili mo sa mga bisyong dapat mo nang itigil. Okay tayo dito? So, bisyo ha, anumang bisyo, alak, gamot, paninigarilyo, kahit yung paggamit ng mga gadget na sobra-sobra, na nakakasira sa kalusugan mo. Magdamag kang naka-earphone, magdamag kang nakatutok sa ilaw ng gadget, nabubulag ka na. Lahat ng bisyo, ha? Ibig sabihin, lahat ng sobra nagiging bisyo. Nagdudulot ng pagkakasala natin. Okay. Magtapos ang bisyo, alak, gamot, paninigarilyo, eto po. Kamakailan, narinig natin yung pagbawi sa Amerika na ibinabalik ang abortion bilang illegal. Dati kasi, naging batas, legal ang magpalaglag. Pero nung nakalipas sa linggo, binawi na ng kanilang Supreme Court at ibinabalik, illegal na ang abortion. Ibig sabihin, bawal dahil ito ay form of killing o pagpatay. Ang abortion o sadyang paglaglag ng sanggol mula sa sinapupunan ng ina bilang pagpatay sa isang walang salang nilalang. Maraming kababaihan na dahil sa dalamhati, dahil sa sama ng loob, matinding kalungkutan at takot, ay sumasang-ayon na ipalaglag ang bata sa kanilang sinapupunan. At nadama nilang wala silang kapasyahan sa bagay na ito at nadama rin nilang kinakailangan gawin ito. Mga kababaihan, kasi ikaw pa rin ang magdidesisyon. Kahit sabihan ka ng boyfriend mo, ng ka-live-in mo, o ng asawa mo, hindi na natin kaya at hindi yan dapat ituloy. Ikaw pa rin ang magdidesisyon. Papatay ka ba o itutuloy mo ang buhay? Kaya nga po ito, sabi, isang kasing halagang moral na tungkulin ang tumulong sa mga naghihirap na ina. Kung hindi mo kaya, mayroon tayong mga institusyon na pwedeng tumulong sa iyo. O kaya mayroon kang mga kamag-anak na handang sumuporta sa isang bata. Pero kahit kailan, hindi solusyon ang magpalaglag. Ang alam ko po, ang pumunta ng Quiapo ay isang solusyon. Sa loob ka ng Quiapo, yun ang solusyon. Kung sakaling hindi ka ready, hindi mo akalain na mabubuntis ka, sa loob ng simbahan, nandiyan dyan ang Poong Nazareno. Yan ang solusyon. Wala sa labas. Yung mga nagtitinda ng pampalaglag. Alam niyo ba, ang
nagtitinda ng pampalaglag ay nagkakasala rin. Kung paanong yung mga manufacturer ng drugs, manufacturer ng sigarilyo, may pananagutan sila kapag ang isang tao ay namatay dahil sa kanilang produkto. So lalo tigit ngayon, buti nga, medyo patago na sila. Dati talamak, dyan mismo sa may mga gate, dyan simbahan, pero pag sinasabing, problema ka ba? Gusto mo bang mawala yung bata na yan? Pumunta ka sa Quiapo, maraming pampalaglag dyan. Iinumin mo lang yung isang bote. Solve ang problema mo. Sana ikaw, bilang deboto, bilang Katoliko, hindi ikaw ang maging dahilan o maging kabahagi ng kasalanan ng pagpatay. Huwag na huwag mong papayuhan kahit sino o sang-ayunan ang kahit sino na magpalaglag. Kasalanan po yan. Kasi unang-una, wala namang kasalanan yung bata. Sino bang may kasalanan? Yung mga nagtalik na hindi pa handa. Hindi handang umako ng responsibilidad. Kayo po ha, baka po, tabi-tabi po. Baka nung kadalagahan mo pa, hindi ka ready, nagpalaglag ka, may pagkakataon pa para ikumpisal yan. Kahit itinago mo na ng napakatagal na panahon, itinago mo sa mga magulang mo, kahit kanino, nagtago ka, hindi mabubura yung kasalanan na yan hanggat hindi mo ikinukumpisal. Minsan po yung argument po ninyo sa mga babae po, katawan nyo yan. Tama naman po yan. Katawan nyo yan. Alam nyo po bang, kaya itinuturing din natin na kasalanan yung mga pills? Yung mga pills, yung sinasabing, inumin mo para hindi ka mabuntis. Alam niyo po bang kasalanan din yan? Kasi nilalason mo yung sarili mo. Tapos magtataka tayo, bakit may mga ipinapanganak na may mga deformities? Kasi naglagay ka na ng lason doon sa dapat pure, malinis sa sinapupunan, nilagyan mo ng lason. O sino naghirap ngayon? Yung bata na nabuo dyan. Magtataka din tayo, bakit ang daming babae, puro merong cancer. Cancer sa ovary, cancer sa breast, cancer sa kung saan-saan. Ulitin ko ha, wag na wag mong sasabing pinaparusahan ka ng Diyos. Kasi hindi niya sinabing uminom ka ng pills. Hindi niya sinabing uminom ka ng pampalaglag. Sa umpisa, hindi mo alam hindi mo namang gusto. Yung iba po pwedeng napagsamantalahan, nabuo ang bata. Pinahintulot ng Diyos sa mabuo ang bata. Hindi ko alam kung ano ang plano niya sa batang yan. Pero ang malinaw, hindi niya ipinapahintulot na patayin mo, ipalaglag mo yan. Hindi niya sinasabing maging mamamatay tao ka. Katawan mo yan, dapat pangalagaan mo. Katawan mo yan, dapat ingatan mo. Dahil, lalo na sa mga babae, yung katawan mo, magbibigay pa yan ng bagong buhay. Maglalabas siya ng bagong buhay. Kaya hindi tayo pwedeng saka na yan. Isipin mo rin yung para sa bukas na kapag tinake ko ba ito, ano mangyayari pwedeng sa anak mo, sa sarili mo? Ang abortion
ay isang uri ng pagpatay. Laban o labag sa ikalimang utos. Ilang beses na rin na sinusubukan ng ating mga kongresista na ipalegalize ang abortion dahil sabi nila, kawawa naman yung mga babae, kawawa naman. At sinasabi rin natin, kawawa yung mga bata na ipapanganak pa lang. Lalo pa ngayon, ang taas na ng bigas, ang taas na ng bilihin, ang taas ng gatas, paano mapapakain? Kaya ngayon pa lang, patayin na natin. No, isip na mabuti, ha? Isip na mabuti. Kasi kung ikaw, inisip ng mga magulang mo noon na hindi ka mabubuhay, pero tingnan mo naman, ang lusog-lusog mo ngayon. Kala nila, mamamatay ka sa gutom, o tingnan mo naman, hindi ka sa gutom mamamatay, namamatay ka sa high blood. Sa sobrang kain ng matamis, sobrang kain ng maalat. Pero ulitin ko ha, kahit anong gawin natin, kahit ipagsigawan nyo pa dyan, maging legal ang abortion, mananatili itong utos sa ito na huwag kang papatay. Unless gusto mo talaga mapunta sa impyerno, di good luck. Next, sabihin nyo nga, abortion. Ulit, abortion. Huwag kang pumunta ng Quiapo para magpalaglag, ha? Pumunta ka ng Quiapo para matulungan ka ng Nazareno. Sana po, sa mga nakakarinig nito, sa mga nagtitinda ng pampalaglag, itigil nyo na yan. Hindi po yung, kailangan kong mabuhay. Mabubuhay ka nga dito, pero pag namatay ka, sa kasalanan na yan, patay ka talaga. Maraming paraan, tamang paraan para mabuhay. Ito po, medyo hindi pa masyadong pinag-uusapan ito dito sa atin. Sa konteksto natin, no? Yung euthanasia o mercy killing, yung pagpatay sa mga may kapansanan o may malubhang sakit, yung solusyon na kaysa alagaan mo pa, kaysa gumastos ka pa sa gamot, matanda na rin lang naman yan, patayin na natin. Injection na natin. Yun yung mercy killing. Mercy, pero killing. Mercy ba talaga o umiiwas lang talaga tayo sa responsibilidad? Kasi gagastos pa magiging pasaway pa. Kapag matanda na, huwag na nating gastusan. Pag matanda na, mercy killing na, patayin na natin. Sige, isipin nyo nga kung kayo matanda na, tapos ang tingin sa'yo perwisyo, ang tingin sa'yo pahirap. Sa ibang bansa, medyo wala na sa katinuan, ayaw nilang maging pabigat, kaya sila mismo nagsasabi na, sige na, injectionan nyo na ako. Try nyo po. Total, mahilig lang naman kayo sa mag-internet. I-YouTube nyo mamaya, no? Euthanasia o practices. Mercy killing. Tingnan nyo yung proseso. Pero sa kultura natin mga Pilipino, handa kasi tayong mag-alaga ng ating mga lolo at lola. Handa tayong magsakripisyo. Sana wag mawala yung kultura nating yan, ha? Next, suicide. Ito.
Suicide o pagkitil sa sariling buhay o pagpapatiwakal, ito ay isang mortal na kasalanan. Isipin mo pa lang, nagkakasala ka na dahil babalikan natin, wala isa man sa atin ang may karapatang kumitil o bumawi, kumuha ng buhay dahil ang Diyos ang nagbigay, Diyos lang din ang babawi nito. Kaya kahit anong problema na dumarating sa buhay mo, hindi rin solusyon yung mag-suicide. Pag kinitil mo ang sarili mong buhay, para mo na rin sinabing, wala nang magagawa ang Diyos sa iyo. Pinagsaran mo na rin, pati ang Diyos. Kahit gaano pa kabigat yan, wag na wag mong kikitlin ang iyong sariling buhay. Marami sa naging issue natin ngayong pandemya, yung mga kabataan, nagkakaroon ng mga depression, at ang sabi, nagkakaroon ng mga suicide tendencies. Ipaalala lang natin ulit. Siyempre, may tamang proseso dyan. Pwede kang kumonsulta sa mga expert, mga doktor. Pero kasalanan po ang kitlin ang sariling buhay. Dati po, no? Pag sinabing, kapag ang isang tao po nagpakamatay, noon, kapag ang isang tao nagpakamatay, hindi ito pinapapasok ng simbahan, hindi ito nababasbasan. Noon po yun, no? Ngayon ay yung pinapaubayan na natin sa Diyos, yung paghatol. All the more, kailangan natin silang ipagdasal. Kailangan natin basbasan. Pero ikaw ngayon, nasa katamang katinuan ka pa, wag na wag mong gagawin ito. Wag na wag mong gagawin ito. Isa pa sa naging issue natin, isa sa batas, babawiin. Ililegalize, babawiin. Death penalty. Death penalty. Kaya hindi ka pwedeng deboto tapos pro-death penalty ka. Lagi tayong may argument. Si Kristo nga na death penalty. Pero hindi ibig sabihin, sang-ayon si Jesus. Yun ang ipinataw sa kanyang kasalanan daw. Biktima ng maling paghatol. Death penalty para sa mga lumalaban sa gobyerno. Death penalty para sa mga nakagawa ng heinous crime. Kaya isipin mo ulit, Sinasabi mo, deboto ka ng Nazareno, pero isa ka sa nagsasabing, okay lang may death penalty sa Pilipinas. Total, marami ng masasamang tao sa Pilipinas. Sa tingin nyo ba, sino ang mga na-death penalty? Sino yung mga namatay na? Masamang tao ba? Yung mga kakilala natin, mga dapat hinatulan ng death penalty, hanggang ngayon buhay pa. Kasi may mali talaga sa justice system. Kaya ang simbahan, mananatili sa utos na ito, na hindi tayo dapat papatay. Kasi lagi tayong merong ibinibigay na pagkakataon na po pwede niya pang ipagtanggol ang kanyang sariling buhay, mabigyan ng karapatan na magbago, at pagsisihan yung nagawa niyang kasalanan. Minsan, dami natin na napapanood ng mga videos sa mga social media na ang isang tao kung makabaril lang, parang namaril lang ng manok, ng hayop.
At pag ganun, sasabi na, dapat talaga may death penalty. Pero hindi yun ang solusyon. Ang kailangan natin, magbalik tayo, magpaturo tayo ulit sa Poong Jesus Nazareno kung paano dapat mamuhay, kung paano dapat tayo mabuhay. Marami tayong batas na ipinapatupad ngayon. Pero marami dito, mismong batas ng Diyos ang kinakalaban. Hindi tayo mananalo sa Diyos. Hindi tayo magtatagumpay kung kakalabanin natin ang Diyos. Ulitin ko po ulit, nililinaw ko. Bawat isa sa atin, may mga kahinaan. At dahil sa mga kahinaan, nakakagawa tayo ng mga karumal-dumal o kahindik-hindik na gawain. Pero sadyang ang Diyos ay mapagpatawad. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng pagkakataong maitama natin ang ating pagkakamali at maihingi ng tawad ang ating mga kasalanan. Kaya nawa, simula ngayon, sana po, may pagkakataon pa, pahalagahan natin ang ating buhay, maging ang buhay ng ating kapwa. At maging malinaw sa atin, huwag tayong papatay. Maging sa isip man yan o sa salita, magkakasala tayo sa Diyos. At ayaw naman ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya nawa po, patuloy natin pagnilayan ang 5 utos, huwag kang papatay. Amen? Magandang hapon po.